Tingnan natin itong mga paps battery na Amaron Highlight Pro DIN 80 ang size niya. Gusto ko ring malaman kung ilan ang CCA nito, kung maganda ba talaga yung Amaron Highlight Pro. Tara mga paps, samahan nyo ako. Unbox natin itong Amaron Highlight Pro DIN 80. Alright. Okay, welcome back to my channel mga paps, Battery PH. So ngayon kasi mga paps, available na itong Amaron battery dito sa aking shop. Kaya makakagawa na rin tayo ng mga video content tungkol sa mga Amaron battery. Ngayon unahin na natin itong DIN 80 o DIN 80 na battery ng Amaron. Special type siya mga paps. Usually nakakabit ito sa mga Raptor, sa mga Ford Ranger, yan. Pwede kayong mag-upgrade ng DIN 80 sa mga sasakyan nyo na ganito yung klase ng battery. Usually kasi yung iba DIN 74 lang ang nakakabit. Kung kakasya naman mga paps, walang problema. Mas okay itong gamitin kaysa sa DIN 74 kasi mas mataas ang load capacity nitong DIN 80 kumpara sa DIN 74 na Amaron. So disclaimer lang pala muna mga paps, hindi naman po ako magaling talaga o expert sa ganitong bagay. So pwede naman kayo mag-research pa rin muna. Sariling opinion ko lang po ito. Para kasi sa akin mga paps, mas maganda kapag mas mataas yung ampere ng battery. Masusuportahan niya yung mga electrical component ng sasakyan. Alam nyo ba yung mga Ford, kung minsan nag-e-error po yan sa dashboard kapag mahina po yung battery. Medyo matalino kasi yung mga Ford mga paps, tsaka more on electronics na po talaga siya, lalo na yung mga modelo ng sasakyan ngayon na Ford. Sa madaling sabi mga paps, napaka high tech ng sasakyan. Pero syempre hindi lang naman pang Ford ang battery na to mga paps, meron pa rin mga ibang sasakyan na ganito yung nakakabit sa kanila, special type battery. Ito pong Amaron battery, made in India siya, ayan, made in India. Tapos naka PS mark na rin siya dito sa atin sa Pilipinas. Certified, ayan nakalagay. Ang ibig sabihin po nun, yung kumpanya na gumagawa nitong Amaron battery is nakapasa sa quality standard dito sa atin sa Pilipinas. Ito mga paps, may napansin nga pala ako dito yung gilid niya. Ayan meron kasi dapat breather dito pero parang may takip siya. Ngayon tinatry ko siyang alisin, di ko lang siya matanggal. Ayan. Di ko siya matanggal mga paps, kumuha pa nga ako ng pangtungkab dyan pero di ko na rin pinilit tanggalin. Nisip ko kasi parang may nakatakip sa kanya. Pero dito naman sa kabila, okay naman, wala naman siyang takip. Kumbaga naka-open naman siya. Breather kasi yan mga paps, kumbaga pag mainit yung battery, diyan sumisingaw yung init niya. Palagay ko magandang ipalit ito sa battery ng stock ng Ford Raptor. Medyo may kabigatan siya mga paps. Tsaka same size sila ng stock ng sa Raptor. Ayan, DIN 80. Ngayon check na natin yung CCA ng battery mga paps. Tanggalin natin yung takip. Di ko matanggal, kumuha pa ako ng pliers dyan mga paps para matanggal ko, ang higpit kasi. So ayan, natanggal ko na mga paps. Ayan. Okay. Tapos may nakaukit dito na negative sign. Tapos sa kabila, syempre positive. Para hindi po tayo magkakapalit ng o magkakabaligtad ng pagkakakabit. Tapos meron ditong nakaukit na part number ng battery. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos ayan, dito kulay white. So okay mga paps, testing na natin yung CCA nitong battery gamit yung battery analyzer ko. Ito. Ang brand nga pala ng battery analyzer kong ginagamit, Lancol. Ilalagay ko na rin po yung link sa description box para kung gusto mong bumili nito, doon ka na lang din mag-order sa pinagbilhan ko. Hindi po ako nagbebenta nito mga paps ha. Kumbaga, share ko lang sa inyo kung saan ko to nabili. Nabili ko siya 1,200 yata nun. Pero alam ko bumaba na po yung presyo nito eh. So ito mga paps, ganito yung ginagawa ko kapag gagamitin ko yung tester na etong battery analyzer. Lagay ko siya sa CCA. Tapos set ko siya kung ilang CCA yung battery. Ayan. May nakalagay naman na kasi ngayon na mga CCA sa baterya. Kaya yun, set lang natin. Ayan, ganyan mga paps.
Madali kasing gamitin itong battery analyzer mga paps, hindi ka na masyadong magpapaka-technical dito sa pag-check ng battery mo. Ayan, okay lang natin to mga paps. Feeling ko naman para sa akin, accurate naman yung pagtetest na itong battery analyzer. Malaking tulong yung nagawa sa akin na ito. Ito mga paps, nagulat pa nga ako dito nung nakita ko 1,100 ang CCA nito, napakataas. Tapos yung internal resistance niya mababa, 2.7. Mas maganda kasi mga paps kapag mas mababa yung internal resistance ng battery. Ni-research ko din yan sa Google mga paps eh. Ang required pala na internal resistance ng mga car battery sa 6 lang pababa. So ito mababa, mas maganda. Ngayon dito sa tester na to, meron pang isang paraan para ma-check nyo yung battery. Dito sa GB, ibig sabihin ng GB, search ko rin yan sa internet, good battery ang ibig sabihin. Ngayon set mo lang kung ilang ampere ang gusto mong iset dito sa tester. Nilagay ko dito 100 ampere. Kasi usually ang mga battery nasa 95 ampere, 80 ampere, ganun lang. So ito, lalabas naman yung actual CCA niyan. Kaya makikita pa rin natin kung good battery o for replace na. Nabanggit ko sa inyo mga paps, yung mga battery nasa 80 to 95 ampere, 80 ampere. Ngayon iseset natin ito sa 220. Ito na yung pinakamataas na ampere ng tester, 220 ampere. Nagulat ako dito mga paps kasi sinabi pa rin ng tester na good battery. Ayan mga paps. So ayan kinaya pa rin niya 220 ampere. Sa aking palagay mga paps, lagpas 200 ampere itong battery na to. Pero alam nyo kasi na-try ko sa ibang brand ng battery, sa mga 2SM, 3SM, sinet ko siya sa 220 ampere. Tapos lumalabas sa tester na for replace na yung battery. So yun, para sa akin mga paps, malakas talaga itong Amaron Highlife Pro. Mas mataas ang load capacity niya. Tsaka mukhang mas powerful mga paps Pagdating naman sa mga Ford na sasakyan, lalo na sa mga Ford Ranger Raptor, hindi po pwedeng tipirin sa battery yun mga paps. Recommended talaga ganitong klaseng battery. Kahit hindi Amaron mga paps, required talaga na mas mataas ang CCA at saka ampere ng battery para mas masuportahan niya yung pangangailangan ng sasakyan. So yun lang mga paps, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nakatulong. Bye bye.